Itong mga nakalipas na araw, alin ba ang gusto nyong unahin natin? Doon tayo, China. China tayo. Ako sa bagay, ito yung Interesado ako pinakamainit dun eh. At ito yung medyo hindi lang sa Pilipinas na issue to, ha? International, pinag-uusapan Yes. ito. Oho. Napakinggan ko to sa ibang news abroad, Sen. Anong aspeto ang gusto niyong talakay? Napakalawak niyan. Opo. Maraming mga sangasangang mga Opo. aspeto yan. Himay-himayin natin. Simulan Baka natin hindi sa tayo matapos ng isang araw dyan. Opo, simulan natin, Senador. Ba't ba nagsimula? Ba't ba nag-react ang Senado? Doon tayo, Sen. Kasi itong pangyayaring ito, nakita na namin sa Senado, biglang nag-react ang mga senador natin ukol doon sa mga naging pahayag daw ng Chinese Embassy. Saan ba talaga ito nanggaling? Ang usaping ito. Palagay ko nanggaling sa mga sinabi rin ng ating mga opisyales. Okay, opo. Halimbawa, noong January 14 yata, yung isang Commodore natin sa ating Coast Guard, nagngangalang Jay Tariela, ay pumunta sa isang sa isang pamantasan. Ito yata yung De La Salle. Okay. St. Opo. Benilde, Meron siyang discussion doon at meron siyang daladalang tatlong caricatures ni President Xi Jinping. Oho. Hindi minabuti ng ng Chinese Embassy. Kaya nag-react sila. Opo. Pero alam nyo, kung huhukayin natin lahat ito, hindi lang doon nagmula. Maalala mo, dalawang senador yata ang nagpunta sa Taiwan. Aha. Hindi ko lang ma-confirma kung sino yung pangalawa, pero balita ko ay si Senador Kiko Pangilinan ay nagpunta sa Taiwan. Opo. Ito'y patungkol dun sa, siguro, sa kagustuhan niya na maayos natin ang ating agricultural sector. Kasi siya yung, siya yung chairman ng Senate Committee on Agriculture. Yes po, yes. At doon yata tinanggap siya ng Meco. yung Senado. Hindi Meco. Okay. Hindi siya pumunta sa Meco. Nagpunta siya, sinalubong siya ng mga, yung counterpart niya sa Taiwan. Opo, mga lawmakers ng Taiwan. Alam mo, pagka ganun, ang ating bansa ay nagpapakaingat dyan sapagkat nire-respeto natin ang One China policy. Kapag ang isang opisyal ng pamahalaan ay nakipag-coordinate ka directly sa Taiwan, Opo. sa kanila ay hindi maganda yun. Hindi maganda yun. Opo. At ito pa yung parang hindi maganda. May sinabi siya na, I respect the One China policy, but China should respect our exclusive economic zone. Aha. So, dalawang bagay na pinagsama niya. Opo. Mabigat kasi yun eh. Parang sinabi mo na, sige, kung gusto mong kumain ng ganito ay nirespeto kita. Opo. Pero respetuhin mo yung relihiyon ko, halimbawa. So, ang pinag-uusapan doon sa pagkain lang eh. Pagkatapos, pati relihiyon ay pinag-usapan na. Opo. Hindi pareho ang issue eh. Ang One China policy, pinag-uusapan natin yung issue ng recognition sa Taiwan. Opo. Okay? Issue ng recognition at issue ng sovereignty. Ang pinakapuntirya dyan, yung United Nations. Kapag wala kang nakuhang kapag wala kang nakuhang approbation ng mas maraming bansa, siyempre hindi ka re-recognize eh. Tama po. So, paano nire-recognize ang isang bansa? Diyan na ang issue kung gaano ka karaming kaibigan. Opo. Di ba? Ngayon, hindi pa nakukuha ng Taiwan yung recognition na yon. Kasi tayo, bilang isang bansa, One China policy. Yun ang kinikilala natin sa yan. Opo. So, magpakaingat tayo na bigla na lang tayong gagawa ng ganong, although sinasabi mo na I respect the One China policy, Oho. pero sasabihin mo, China should respect our exclusive economic zone. Oho. So, ang isa ay involving sovereignty and political recognition by family of nations. Tama po. Exclusive economic zone, ang pinag-uusapan, UNCLOS. Yes. So iba yung
iba yung forum, di ba? Oho. Iba ang batas na sumasaklaw sa bawat isa, di ba? Oho. Yung recognition pwede sa pamamahala ng UN General Assembly kasi nandun lahat ang mga yun ang mga UNCLOS lang. Opo. So maritime rights ang pinag-uusapan doon sa mga sovereignty. Sovereignty. Oho. So itong dalawang bagay na nangyari hindi minabuti ng Ng China. Oho. Mas malalim pa nga yung isa yung One China policy. Pagkatapos bigla mo sasabihin, but China should respect our exclusive economic zone. Mali naman yan. Hindi magkatugma yung dalawang issue na yun eh. Alam mo, kung tutuusin, maski tayo, hindi pa natin ma-define talaga yung ating exclusive economic zone. Dahil tayo ang may kasalanan. Mamaya, ipapaliwanag natin. Yun ang pinanggalingan. Tinatanong nyo kasi ano bang nangyari. So, Opo. doon sa panig naman ni Commodore Tariela, okay naman yung magpaliwanag ka eh. Halimbawa, ine-educate mo yung Opo. Talaga mga naman ganun. estudyante. May sinasabi siya, ito ay kayo mga pinaggagawa ng China dito sa panig ng ating mundo. Di ba? Andyan na yung kanyunin tayo ng tubig. Ano? Andyan na yung pasadahan tayo. Andyan yung kuyugin yung mga ganito. Oo. China is a bully, sabi niya. Ano? Pagkatapos, meron siyang daladalang mga caricatures portraying the Chinese president in a bad light. Ano? Tama. Siguro alam mo kung ang naggawa ng mga ganong klaseng memes o kaya mga caricatures, yung mga dyaryo lang natin, mga editorial cartoons ba, Ayan. Nelson? Opo. Palagay ko madaling tanggapin ng China yun eh. Understandably tatanggapin niya. Bakit? Editorial cartoons yun eh. Tama po. Miski tayo naman gumagawa ng ganun eh. Lalo yung magagaling mag-drawing, di ba? Pero ang nagdala ng caricatures, isang uniform Personnel. personnel. No? Isang may rango. Commodore. Kumbaga sa General po yan. armed forces, ay kumbaga sa army. General ang katapat General eh. po, yes po. Yun siguro yung medyo dapat ay hindi nangyari. Kasi may uniforme ka eh. Dapat ipinabaya mo na lang sa mga gumagawa ng editorial na mga materyales. At sasamahan mo ng karton para sa ganun ay madramatize mo ng konti. Karaniwan naman yung editorial mo, doon mo ilalagay yung karton eh. Tama po. It's a way of dramatizing o kaya i-highlight yung gusto mong ilabas sa editorial mo. Hindi eh. Naka-uniforme ka. Opo. Pangalawa, tinanong ko si Senator Risa nung siya ay nag-deliver ng privilege speech. Palagay niyo ba ako, Your Honor, ay si Commodore Tariela, nakipag-coordinate ba ako sa Department of Foreign Affairs. Department of Foreign Affairs sapagkat kailangan yun eh. Ang Department of Foreign Affairs, ang ayon sa ating Executive Order 292. Ito yung ating administrative code eh, na kung saan ay talagang dinistribute ang bahagi ng ating bürokrasya kung sino-sino. Ang gampanin ng bawat tanggapan. Parang yung nakalagay sa Biblia. Opo. Ang bawat kanya sangkap ay may kanya- kanya-kanyang gawain. Tama po, Naalala mo yun? Yes po. Si Nelson, Kanya-kanya, palagi hindi niyang... kasi hindi naman nagliliban sa Hindi pwede pagtitipon maghalo-halo. ito eh. Yes po. Bawat parte, bawat sangkap ng katawan, merong kanya-kanyang gawain. Ganyan yung ating Executive Order 292, Administrative Code, ay talagang idinrowing doon ang function, ang sagutin, ang mandato ng bawat isa. Ayan. Ang tagapagsalita ng ating international relations, DFA. Yes po. Okay. Bakit kailangan ng DFA? Kasi sinasabi ni Senador Risa, the Chinese embassy and its officials and staff have no right to meddle into the internal affairs of this country. Yan ang balat eh. Nakalimutan nila
Nang pinag-uusapan, ang dinidiscuss ni Tariela ay yung bahagi ng South China Sea. Na bahagi ng South China Sea ay yung dinesignate nating West Philippine Sea. Opo. Marami ang claimants doon. Ano? Kasama yung ating bansa. Kailangan maintindihan po ng ating mga kababayan to. So yung issue doon, hindi internal issue yun. International affairs yan. So, hindi siya simpleng internal, hindi domestic issue to. It is a matter that involves international law. Yes. O ngayon, sino ang tagapagsalita talaga? DFA. O sabi niya, sa palagay ko naman kanya, there is always a presumption of regularity. Aba, aking tinatanong hindi sa palagay. Alam po ba ninyo na nakipag-coordinate kaya yan? O, dapat yung sagot ay may katiyakan. Definido dapat, tama. Definido, may Opo. katiyakan, Oho. may certainty. Yes. Sa palagay ko naman kanya, hindi naman gagawa yun ng isang bagay na hindi man lang niya ikinonsulta. Ano? So I assume that Tariela coordinated with the DFA. There is always a presumption of regularity in Opo. everybody's work. Sabi niya, O, alam mo, pagka ganun ang isasagot mo sa isang abogado, halimbawa, Your Honor, sabi niya sa'yo, yung assumption of regularity is a disputable Opo. presumption. Kasi, Debatable. paano kung halimbawa nakapagpalitaw siya ng pruweba na si Commodore Tariela ay hindi naman nakipag-coordinate? Kasi sabi ko, Your Honor, pasensya na, pero nakausap ko ang Secretary ng Department of Foreign Affairs. Aha. Tinanong ko rin sa kanya yan. Ang sabi niya sa akin, hindi nakikipag-coordinate si Tariela. Commodore Tariela. Yun ang problema natin. Aha. O paano ngayon yan? Siya ba ay humingi ng basbas sa DFA? Wala nga O maski na kaya, halimbawa, sa Secretary ng DND. Department of National Defense. Ikaw ay tagapagsalita ng isang malit na bahagi ng iyong katungkulan. Pero ang pinag-uusapan natin is an issue involving international relations. Aha. Pangatlo, pumunta ka sa eskwela eh. Opo. Nakipag-coordinate ka ba sa Secretary ng Education. Department of Education? Oh. O kaya sa CHED? Ayan, kung higher education, tama naman. Kasi pinuntaan mo yung eskwela eh. Oho. Alam mo, Jen, Nelson, tayong mga Pilipino, likas na sa atin yung, yung magagalangin tayo. Ayo po. Hindi ko naman lahat, hindi ko na sinasabi lahat, pero yan ang ating, yan ang ating ugali. Pupunta ka lang sa palengke, makikipag-usap ka sa hindi basta-basta ka na lang didiretso. Palengke lang yun, ha? Oho. Magtatao po. Kaya tayo po, dadaan ka lang Medyo may sinyal. Makikidaan po. Mawalang galang na po. Wala naman tao. Miski nga sa punso Bari-bari apo nga niya Ewan ko kung ano sa Tagalog yung bari-bari apo. Dumaan ka lang sa punso Oho. Naintindihan mo ang sinasabi ko, Nelson? Sa Tagalog po, tabi-tabi po. Yun. Yan, po. Bari-bari po. Pasensya na kayo kasi. Tabi-tabi po. Kasi nung maliliit kami, ang daming punso sa amin Opo. Akala mo yung pinanatili sa kaisipan namin kapag hindi ka nagbari-bari apo baka sino malulumpo baka- ka baka hindi ka. yun. Pagkatapos mapipipi ka ng ilang araw sa takot mo, sa dami ng punso bago bari-bari apo. Yung pala Magagalangin tayo. langgam lang pala nakatira doon. Nagpunta ka ba sa CHED? Oho. Pwede po ba? Kasi baka doon, sasabihin ng CHED, ano ba sasabihin mo? Teka muna. Aha. Teka muna. Kasi, tingnan mo ngayon nagkaroon ngayon ng hindi dapat nangyari ito Hindi dapat nangyari ito Pero baka sabihin nila, hindi, ang amin naman kinakampanya lang, wala mo na yung karikatura ng tungkol sa presidente ng China, kundi ang kabatiran. Kasi di ba yun naman talagang trabaho na magkaroon po ng kabatiran ng marami nating kababayan ukol sa issue ng West Philippine Sea. Oo nga, pero meron silang tuntunin na sinitupad dyan. Oho. Meron silang tinatawag na measured transparency. Sila ngayon ay gagabayan Opo. ng ganong klaseng pamantayan. Ano yung measured transparency? Opo, ano po Kailangan may kalakip na pag-iingat na ang bawat sasabihin mo ay huwag magkaroon ng misinterpretation
o kaya baka pagmulan ng panic. May ganun ho palang alituntunin. Sila kasi merong ano yung strategic ito na paraan para ipakita sa China na ayaw nating ang ginagawa nila, pero may pamamaraan naman na sa maayos na kaparaanan. Yes po, oo. So, asa ng observance dito, di ba? So, paano mo sisisihin ngayon na basta-basta? Sila lang naman yung tagapagsalita in Chinese Embassy. So, sabi niya, yung ginawa ka ni Commodore Tariela po. na statement kasama yung mga caricatures. Ito yung sinabi niya, is a serious violation of China's political identity and a blatant political provocation which has crossed the line. Ayun. Yun ang sinabi niya. Ngayon, hindi minabuti ng mga kasama kong mga senador. Wala kayong karapatang magsalita kung anong gusto namin sabihin dito. That is meddling into the internal affairs of the country. O, teka muna, parang si Nelson, kunwari, kunyari, mga malilit pa kayong mga bata. No? Ay, opo. Binibiro ka niya kung ano yung sinasabi niya sa'yo. Nagsalita ka rin laban sa kanya. Pareho lang ang ano nun eh. Oo. Nagkatuksuhan. Nagkatuksuhan. Huwag ka masyadong ikaw nauna di ba? Yun. Ibig mo ba sabihin, nung tinukso ka ni Nelson, nagsalita ka, sasabihin, ba't mo ginagawa? Ikaw ang nauna Parang ganun lang yan Alam mo, yung sunog, kahit bata, pagmumula ng sunog Ay, yes, totoo naman po yun. Yung bata kasi wala pa siyang yung tinatawag nating maturity. Hindi niya alam ano yung consequence ng gagawin niya. Lalaro siya ng Akala posporo niya yung posporo pwedeng kiskisin kahit na nasa tabi siya ng ng dayami, di ba? Hindi niya sinasadya yun Huwag sana tayong maging parang bata. Pero kapag yung apoy na yung kumalat na, sunog lahat yun, Sen. di ba? Opo. O pinag-uusapan natin ay international conflagration. Sinimulan ng isang bata. Hindi ko naman sinasabi yung makasama ko ron sa Senado ay puro bata. Apo. Pero Halimbawa lang po na. pag malaki na, hindi na bata ang papatay sa sunog. It will require somebody, siguro isang statesman, para sa ganon ay maano natin yung apoy, mapatay natin yung apoy, di ba? Kasi humantong pa Nelson, di ba? Doon sa punto na nagkaroon ng resolusyon. At yata mayroon pang suggestion na magdeklara ng persona non grata ang ilang mga opisyalis ng China Embassy. Sen. Sa halip na humupa ay lalong pinalala ng mga sumunod na pangyayari. Dahil nagkapalitan ng mga pahayag Naging maanghang na salita. Nung sumagot ang Chinese Embassy, sumagot din sila ng mas matindi hanggang sa punto na may resolusyon na, Sen. Ito nga, dapat pinagtalunan namin sana ng Miyerkules. Nag-aabang ho kami dyan, Sen. Akala Kasi ang gusto nila, magbutuhan na kami nung parang Martes yun tungkol doon sa resolusyon. Oo, resolution number 256 Opo. Ang title niya dyan ay Resolution Expressing the Sense of the Senate in Condemning Recent Public Statements Issued by the Embassy of the People's Republic of China. May involve ang buong Senado rito So, kailangan magbutuhan kami. Ngayon, sa rules naman namin, teka muna, hindi na wala naman ganyan. Pagdebatihin muna natin yan. You are requiring the sense of Senate already to condemn. Kasi ang bigat naman ito, sabi ko nga sa inyo. Ngayon, dapat kahapon. Ngayon, ang sabi naman nila, sige, sa Lunes na. Kasi kahit paano, naghahanda naman tayo ng kung paano natin sila papayapain, Opo. Kasi tayo, ayaw nating palakihin yung apoy. Totoo po. Ang gusto natin, wala namang wala namang mananalo dyan Ibig mo ba sabihin, pagka ininsulton mo ng ininsulto ang China, ibig mo sabihin, sasabihin ng China, ang tatapang ng mga Pilipino? Yung ba, makukuha ba natin yun? At sa huli nga, Nelson, di ba, parang dumating na sa punto, sige,
wag na yung isa lang naming opisyal lang inyong Persona non persona grata. grata. Lahat na kami. At handa kaming umalis dito. Kung kinakailangan, mag-alis na kami dito. Aalis na kami. No? Iiwanan namin yung embahada ng China sa Pilipinas. O halimbawa, iniwanan nila yung sinara yung embahada. Opo. O sino pang makakapunta ng China? Yung ating mga mangangalakal, yung ating mga businessmen na kumukuha ng visa. Kailangan nga pala yun. Sino mag-i-issue ng visa? Yung embassy ng Papua New Guinea? Hindi pwede, oo. Baka Senado, Sen, pwede. O yung mga turista nating pumupunta ron? Nako. O paano? Oho. O halimbawa yung pupunta kami inimbita kami ng China. Wala nang mag-i-issue ng visa. Ako siguro pwede kasi meron akong diplomatic passport. Opo. O paano yung walang negosyante, walang visa? Yung pinakaano rito, yung ating mga negosyante. businessmen, mga Opo. negosyante. Ang dami nating mga negosyante. Paano yung mga nag-e-export? Opo. Paano yung nag-i-import? Paano yung mga OFW sa China, Sen? Mga kalahating milyon daw po yun. Paano gagawin? Halimbawa, sinabi niya, sige, ganyan ang gusto nating mangyari, ha? Oo. Kayo nagpasimula, pagkatapos nagsabi lang kami ng ganito, pagkatapos di-declare nyo kami persona non grata, pauwiin na namin lahat ang mga OFWs ninyo. Nako. Sana naman, kaya nga sinasabi natin, kaya natin dinidiscuss. Naalala mo ba nung sinasabi ko na ako'y inimbita ng... Opo, nabanggit niyo po yun doon sa Senado. Alam mo, magaling naman silang kausap eh. Sabi ko sa kanila, mabuti ka ako, Mr. Ambassador, dahil nga sa dami ng mga issue na parang meron tayong hindi pinagkakaintindihan ngayon, pwede bang umpisahan natin, makahanap tayo ng mga bagay-bagay na pagkakasundo naman ang ating tinatahak. Tama, oho. Marami naman tayo magagawa eh. Magkasundo tayo sa isda muna, kako pang ganyan eh. Oo, maganda yan, sabi pa niya eh. Hindi ba kako, ang mga isda kako ay walang may-ari niyan eh. Wala. Oo. Ang isda kako ay para sa sangkatauhan. Para sa lahat po yan. Para sa lahat yan. Oho. Wala namang nakasulat na ang mga isda ay para sa inyo. Sila lang ang makakakain. Ang totoo niyan, sa marami ka akong desisyon ng mga international tribunals. Nagsimula ka ako sa Europe. Dahil yung Iceland, kinukubkub niya lahat yung... Sabi nung korte, meron ka lang preferential rights. Pero hindi mo kanya pwedeng pigilan ang Federal Republic of Germany at saka yung Netherlands Opo. na mangisda dyan. Mangisda rin sa lugar na yan. Oo. Sapagkat yan ay common. Yung Fishing grounds. yung traditional fishing grounds. Nagawa nyo ka ako sa Vietnam. Tama. Hindi ba kako? Opo. Oo, sabi niya, nagawa na. In the year 2000. Sabi niya siguro, paano niya kaya nala? In the year 2000, nakagawa ka ng kontrata sa Vietnam at para maiwasan niyo yung pag-aaway-away, nagkaroon kayo ng agreement. Nagawa niyo rin kako sa bansang India. O palagi kayo nagtatalo rin ng India, di ba? Nagawa niyo yan para sa isda. O lalong-lalo na kako sa Japan. Meron din kayong iringan ng Japan. Pero nagawa niyo pa rin. Ba't di natin pwedeng gawin dito? Oo nga naman. Hindi magagawa natin, sabi niya. Panahon nga kanya ni President Duterte. Oho. Di ba kanya pinayagan namin, kaso naman, ito naman pinagsasabi sa amin. Dinrowing kanya si Presidente namin ng ganito, nakakatawa naman. Ba't naman ganito? Sana mahinto muna itong mga, tas mag-usap tayo. Ang sabi nga namin ni Nelson Sen, tayo, halimbawa, galit pa tayo sa ating leader, pero kung ibang bansa ang gagawa nun, una tayo magagalit, Sen, di ba? At sa ating mga kababayan. Halimbawa, ang Pangulo ng bansa natin ay ginawa ding katawa-tawa, at ang gumawa niya ay opisyal pa ng pamahalaan nila, opisyal ng army nila. Kaya nga, magagalit din tayo, Sen. yung ginamit nating isa pang medyo malalim kasing problema ito, yung sinabi ni Senator Kiko. Anyway, ito sasabihin ko rin sa kanya kung matutuloy yung debate namin sa Lunes. Opo. I respect the one China policy, but China should respect our exclusive economic zone. Oho. Alam mo kung sa pag-aaral ng logic
ng lohika, oo. meron tinatawag na syllogism. Syllogism, ito ay deductive reasoning ito eh. Opo. May dalawang premises yan eh, isang major and one minor premise. Pagka valid ang premise, halimbawa, ang premise is, all men are mortal. Sabi niya, yung first premise, ano? Yun ang general premise. Opo. Nelson Lubao is a man. Oho. And therefore, Nelson Lubao is mortal. Yun ang valid. Valid. Pare-pareho. Syllogism. Pantay. Opo. Pero, merong fallacious premise dyan eh. Okay. Halimbawa, Fallacy. Fish is mortal, sabi niya. No, Nelson Lubao is mortal. Therefore, Nelson Lubao is fish. Ganun ang nangyari eh. Illogical Huwag ho yun. pagsasamahin ang dalawang invalid na premises. Ito, sabi ko nga sa iyo kanina, ang isa is maritime rights, ang isa is sovereignty. Tama, Ang pinag-uusapan dito is UNCLOS. Ang pinag-uusapan doon, international law. Ibang forum yun. Hindi pwedeng pagtagniin yun. Ang magsesettle dito, ang pinag-uusapan, political recognition. Doon sa isa, wala pang korte kasi sa mundo ang mag-adjudicate kung sino talagang may-ari ng mga isla na yan kasi merong nakasasakop eh. Nananatili tayong pare-parehong claimants eh. So wag mong paghahaluin yun. Ayun. Ngayon, anong pinag-uusapan natin? Nakahanda ba tayo para harapin halimbawa yung napaka-komplikadong issue ng West Philippine Sea? Ako sa tingin ko, sinasuggest ko nga, tawagin lahat ang mga stakeholders. Tawagin si Commodore Tariela, tawagin ang DFA, tawagan kung sino yung... Tapos magtabag tayo ng international experts para magkaalaman tayo dito. Ako wala akong pretenses na akala mo naggagaling-galingan ako. Hindi. Magtanong sa mga Nag-aaral tayo lang sa ako marunong. Opo. meron lang akong konting kaalaman dito. Ngunit sa nakikita ko, hindi lahat naiintindihan ito eh.